Dumating na nga pala dito si supplier CFDI. Ang galing dito ni Kuya, no? Hindi nahulog yun sa pinakataas. Pero wala rin naman problema kung mahulog. Hindi naman fragile yung produkto. Dito, pinapasok muna ni Kuya sa loob ng bodega kahit hindi pa na-check ang mga produkto dahil umaambon. Baka mabasa ang mga produkto. Iningatan lang ni Kuya ang mga produkto kaya pinasok kahit hindi pa na-check. Tumigil na nga pala ang ambon kaya binabalik na ni Kuya ang mga produkto para ma-check na namin. Dito, naghahanap na nga pala ako ng karton para hindi madumihan ang mga produkto habang chinecheck. Nilapag nga pala ni Kuya sa lapag ang mga produkto, pero sabi ko, wait lang po Kuya, kung wala ko ng lagayan. Ayaw kasi namin na marumihan ang ibebenta namin produkto sa inyo. Kaya ginagawa namin ang best namin para mapanatili itong malinis palagi. Kaya dito, tinutulungan ako ng boy namin, inalas niya yung karton para mas madalian kami sa pag-check ng mga produkto. Sila nga pala yung mga supplier na palagi nagmamadali. Kaya sa kanegosyo ko dyan, matuto tayo na i-handle ang mga ganitong ugali ng ating mga delivery boy. Sa mga oras na to, nai-stress na to si Kuya. Kasi nga, ipinapasalansan ko ang mga produkto para maayos ang pag-check. Kaso lang, lagi sila nagmamadali. Kaya umalis muna siya para magtawag ng kasama. Pero ito ako, patuloy ko na tinutulungan sila na inaayos ang mga produkto para mas madali i-check. Eto, bumalik na si Kuya. Hindi niya mahanap yung kasamahan niya. Ang gusto niya kasi, i-check ko ang mga produkto nang nasa loob pa ng karton. Nang hindi ko clearly mabibilang kasi nga, bukod sa maliit na ang lagayan nila, may mga nakapatong pa na ibang produkto. Tapos, sobrang dami pa na iba't ibang produkto, kaya mahirap talaga yung gusto nila. Nakakalito yun. At maaari tayong malugi, mga kanegosyo, kapag hindi natin maayos na na-check ang delivery. Dumating na ang kasamahan niya, kaya ayan, mas mapapabilis na kami. Ganito sila kamadali. Hindi pa totally tapos i-check, pinapasok na yung ibang mga produkto na tapos na i-check. Nakakalito yun. Sa mga oras pa lamang ito, natapos i-check. Okay na, na-check na natin ang mga produkto. Kaya punta na kami sa tindahan para bayaran na natin ang mga in-order natin ng mga produkto. Ipapasok na natin ang mga produkto sa encoding area para ma-encode na natin ang mga bagong deliver na produkto. Hinahanap nga pala ng tama natin kung mga stock ng mga mas. Dahil nag-encode tayo ng mga produkto sa master list, mas madadalian tayo na malaman kung meron ba tayong stock. I-control F lang natin, tapos ita-type kung anong produkto. And malalaman natin kung meron ba tayong stock. At nung hindi natin magaluan-lupit pa ng mga produkto para lang malaman kung meron ba tayong stock. Kaya napakalaking tulong itong master list dahil makakatulong ito makasave ng Hot and spicy lang ang na kailangan natin. Kaya nalaman ko agad dito na walang stock ng Mang Tomas. Ang meron lang ay Mang Tomas na spicy. Ayusin na nga pala natin yung mga bagong deliver na produkto. Susunod-sunod rin natin katulad ng nasa resibo. Para mas madalian tayo na i-encode ang mga ito. Kumuha na nga pala tayo ng plastic roll para mapaglagyan ng mga produkto. Bali, ganito. Kada plastic, iisang produkto lang, iisang size lang, para mas madalian tayo na kunin ito sa bodega at may benta natin ito sa customer ng mas mabilis. Hindi nga pala tayo natapos kagabi, kaya ngayon natin itutuloy. Bali, ayan, tinutuloy ko na ang pag-aayos. Bali, kumukuha lang ako ng tigi-isang produkto at tigi-isang produkto lang kada size. Ayan, pinipila ko na ang mga produkto para yun lang ang i-encode ko at di ko na kailangan buhatin pa lahat ng mga produkto na yan para lang ma-encode. Ayan, tapos ko na pagsunod-sunod rin. Encoding time na. Inabot na nga pala tayo ng dilim. Kaya kumuha ko ng ilaw para mas maganda ang mapapanood ninyo. Ayan, tapos na tayo mag-encode. Pwede na siya itinda. Kaya ayan, ilalabas ko na lahat para may benta na. Ilalagay na natin sila sa bodega kung saan nakalagay ang mga dilata.